Christi, Io gracia. Babahagi o ang patuloy nating pagninilay ngayong Kristong muli na buhay. Ang alin ang biyaya ng liwanag ng ating Panginoong Jesucristo na patuloy nating ipagpapasalamat. At sa linggong ito, ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay tumutukoy sa mabuting pastor. At yung mga pastor na nakikilala sa tunay na ang mga tupa na kilala sa mga tunay na pastor. At ang mga tupa na pumapasok sa pintuan na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Well, kung tutuusin po ay bahagi o alam naman natin parang kural. Kaya lang ang nakalagay ay tupa. Malalaking kung tawagin natin ay mga kural na doon pumapasok ang mga tupa. Siyempre may pintuan para hindi makalabas at hindi rin para kainin ng mga asong gubat ang mga nabanggit ng mga tupa. Kaya binibigyan sila ng bakod at pintuan. So bahagi ko na pinaalala sa ating pong nagkapal tungkol sa iyong paanyaya niya sa isang mabuting pastor at tungkol sa mga tinatawag nating huwad na pastor, mga magnanakaw, mga naninira, mga nagwawasak, bahagi yung mga dumadaan hindi sa pintuan, hindi ang tawagin natin yung over the barrel. So, yun yung mga magnanakaw, yun yung pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung hamon ay pinamamanig sa atin ay isang pagkilos na tinatawagan tayo maging bahagi na kung saan ay mga daga sa tupa ng Diyos. Well, mga magulang, mga guro, yung mga posisyon na inyong pinangahawakan, mga barangay official, mga pamunuan sa eskwelahan, yung mga taong nangangalaga sa kanyang lipunang ginagalawan. So, may kanya-kanya tawag natin ay tupa, mga magulang. Yun ay mga pastor ng mga tupa na siyang gagabay. Bahagi ho na kung saan ay makita natin na alin para maalagaan ang kanyang tupa. Paano ay di nawa tumulang tayo sa paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo. So sa pamanang mga paraan ay makita natin na ito ay yung mabuting pastor tulad ng pinamanig dito, hindi nagsishortcut. Dumadaan sa dapat na pintuan. Kinakailangan dumaan tayo sa proseso. Hindi biglaan. Hindi po kung tawagin natin ay madalian. Ang pagkakataon ay kaya nga ho, dumaganan sa atin ang korupsyon. Bakit?
iba, kuminsan, pinahihirapan yung proseso kasi bakit gusto magkaroon ng lagay. Kaya pinahihirapan ang gusto lang pala ilagay. Hindi naman tutusin kailangan ay pinatatagal. Kasi gusto ay may lagay. Kaya bahagi yun dapat ulit dumaan sa tamang proseso. Bahagi yun. Kaya nga, kung mapapansin mo natin, yung paanyaya ni Jesus ay hindi lamang tumutukoy sa kung alin yung tama at alin yung mali. Ngunit yung pamamaraan. Yung pamamaraan. At ano yung pamamaraan? Pamamaraan tulad ng ipinahayag ng ating Panginoon Jesucristo. Mayroong iba na gusto ay kapayapaan. Pero ano yung pamamaraan nila? Ubusin ang kalaban. Kapag naubos naman yung kalaban, ay mawawala yung gulo. Yun ba yung pamamaraan ni Jesus? Yung pamamaraan ni Jesus yung tutusin ay mabigat. Kasi yung panyaya ng tutusin niya kung maaari ay hindi sa pamagitan ng bayolente na pamamaraan. Mas mahirap. Mas madali yung ubusin mo na lang yung kalaban mo. Kaysa sa gamitin mo ang tinatawag na para sila ay maniwala sa iyo. Persuasion. Kinakailangan na sila ay makapaniwala sa iyo. At kung minsan napakahirap yan sa mundong ginagalawan natin. Lalo-lalo na kapag ang pinag-usapan natin ay mga fundamentalists. Kaya lamang, yun kasi yung pamamaraan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, yun yung hamon na mabuting pastor kumikilala sa tama at mali na pagkaunawa at gumagamit ng alin tamang pamamaraan. Hindi lang tamang pamamaraan, kasi tamang pamamaraan, pero hindi naman sa ayon yun sa pamamaraan na ipinahayag ni Jesus. Kasi na mentalidad, ay katulad ng mentalidad na pagkabayolente, higit sa higit, ay pwede kang tumama, kaya hindi makapaliskano. So, bahagi yun. Kaya, may yung paanyaya ni Jesus ay paanyaya ni Jesus namin dumaan sa talagang pintuan. At ito yung medyo mabigat sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Pero malusin, yung pala yung dalawa, parang mabigat. Kasi kung minsan yung kung alin yung tama ng mali, ay depende rin sa pagkilala ng alin. Yung kung alin pamamaraan ang gagamitin. Yung hamon na pinamanig na Jesus niya yung pamamaraan na tumutugon sa paanyaya niya bilang isang tunay na Kristiyano. Kaya itulog natin sa harapan ng buong may kapal. Bahagi yun. Well, kung isa na tanong ay kinakailangan ba na halimbawa maging Kristiyano lahat? Hindi naman. Pero yung idea ng mga Kristiyano, katulad ng hindi violenteng pamamaraan, pwede makuha kahit hindi ka Kristiyano. Kahit hindi ka Kristiyano. Bahagi rin o. Kaya lang sa amin, mas magiging makahulugan. Bakit? Kasi tayo ay Kristiyano. At kung minsan, mas mahirap yung bigat na kaakibat ng nabanggit na pagkilos. Pero
rin yung hamon ni Jesus. Doon ka hindi na magiging maunting